magandang hapon po sa ating lahat and welcome po sa ating midweek worship celebration online. So bago po tayo mag-uumpisa, I'd like to invite you all sa atin pong maikling opening prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. Lord, na sa kalagitnaan ng linggo na ito, meron kaming fresh manna from you, O God. Lord, salamat po na bukas ang iyong mga kalangitan, ang durungawan ng iyong kalangitan, para mag-downpour sa amin ng mga revelation, mga instruction mo in the middle of the week, O God. Lord, thank you for your faithfulness. Salamat po, Panginoon, Lord, na sasamahan mo kami the rest of this week with victory and of course with the presence of your Spirit. We thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen! Amen! Praise the Lord! So, kamusta po kayo? I'm sure kung anong oras man po ninyo ito matutunghayan or mapapanood, alam niyo po, ang ating Panginoon po is always assuring us that He is with us. Ng ating Diyos, ang banal na Espiritu, ay palagi po tayong sinasamahan. Huwag lang natin siyang iiwan or hindi natin pipiliin na isama siya. Praise God. So, ang ganda po, na kada midweek, kaya nga po ito midweek, sa gitna ng mga linggo, ay meron tayong intervention. Yan. Kasi I always say na, sa beginning of the week, I'm sure marami na tayong agenda, marami na tayong iniisip, inaatupag, ina-accomplish. And then, sometimes it tires us, napapagod na po tayo, or nakakaramdam na tayo ng pressures. And the good thing is, in the middle of the week, may midweek online celebration and Jesus Christ Saves Global Outreach. Kumbaga, pwede kang huminga sa gitna ng iyong kaabalahan to drink from the Lord, yung hunger and thirst mo, mapukaw or masatisfy uli ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng bagong kalakasan mula sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So alam niyo po, ang 2026 is always perceived, na kumbaga sa kalendaryo ng ating mga kapwa na mga Chino, ay Year of the Fire Horse. Ibig sabihin, ay ito daw ay taon na kung saan ay mabilisan, kasi naluntulad nila ang pagtakbo o takbuhan sa taon na to sa isang kabayo. Lumalagablab na kabayo. Ibig sabihin talagang ang bilis, Pero alam niyo po, hindi lamang po kabayo ang maaaring mabilis, at gumawa ng mga bagay na mabilisan sa ating buhay. Kung tayo po ay mga Kristiyano, mga tunay na anak ng ating Diyos, tayo po ay talagang nasa ilalim ng pangangalaga ng ating Panginoon. Amen. So whether kayo po ay nandito sa ating minamahal na bayang Pilipinas, or nasa ibang dako kayo ng mundo, tayo po ay nasa ilalim ng pangangalaga ng ating Panginoon. And our God is the God of acceleration. Hindi po kailangan ibase sa numero o sa pagpalit ng taon kung kailan mamadaliin o if the Lord wills na to hasten His word on us, hindi po nakabase doon. Kung hindi, ayon po ito sa mabuting kalooban ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen. God can accelerate things for us. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung acceleration ng ating Panginoon, especially in this year 2026. So, welcome po sa ating lahat, lalo na yung ating mga faithful na mga nanonood sa ating midweek online at yung mga talaga namang mga followers natin. Kayo po ito na makakaunang download nitong Word of God that God is accelerating things for us this year 2026. Amen. So, saan po natin ito better to apply? Where can we better apply this acceleration? Unang-una sa ating mga prayers. Meron po ba kayong mga pinagpipray kay Lord? Lalo na sa kaumpisahan ng buwan na ito, hindi po ba? Nagpalit po ang bagong taon, Siyempre sa umpisa pa lang ng taon na to, wow, marami na po siguro talaga tayong mga inaasam o maaring isinulat natin as our mga things to do, mga dreams natin for the year, mga things to accomplish, yan, mga bagay na gusto natin na makamit, or matanggap sa ating Panginoon. At kung mabubuting bagay naman po yan, mga bagay lalo na nakalinya sa kalooban ng ating Panginoon,
pasok, no, sa salita ng Diyos. Abay, gustong-gusto rin po ng ating Panginoon na i-materialize yan or isakatuparan sa ating mga buhay. Amen. So, yung mga prayers natin, yan, napakagandang applyan natin ng acceleration ng ating Panginoon. Amen. Kasi sa totoo lang po, when we pray, maganda naman po talaga, no, kung instant na sagot yung ating mga prayers. And God can do that. Amen. Pero may mga bagay po talaga na when we're praying, medyo dumadaan pa sa proseso. And sometimes we need to wait. Tama po ba? Yan, napakagandang i-apply, no, yung favor ng acceleration ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ano pa, may mga plano pa siguro ang Panginoon sa atin na, tayo may mga magagandang plano rin sa ating mga buhay na minsan parang nababagalan na tayong nangyayari o mangyayari sa atin. Kumbaga, bumibilang tayo ng taon, no, yung iba nga buwan pa lang ang binibilang, naiinip na, lalo na po kaya siguro when we're asking God na may mangyari sa atin or may mga minimithi tayo na taon na ang binibilang. Naku, talaga siguro kung pwede lang natin madaliin si Lord. O saan ba natin pwedeng hihilahin? Asan ba yung fast button, yung express button ni Lord, no? O express button ng langit para mangyari nawa ito agad sa ating mga buhay. Amen. So, 2026, God is in the process of accelerating things for us. No, kagaya ng pangako ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. He is coming soon. Amen. Nagmamadali na rin po marahil bumalik ang ating Panginoon kasi marami nang nagpe-pray sa kanya. Kaya lang, syempre, laging may perfect timing si Lord sa ating mga buhay at sa timetable ng kanyang kagustuhan dito sa atin. Pero yung mga small favors na yan na hinihingi natin sa ating Panginoon, ako, kayang-kaya po natin yan na ipag-pray, and the God of acceleration can always answer our prayers according to His will. Amen. So, kumbaga sa mga order taking, hindi po ba? O kaya man, pag nagpapadelivery kayo, may express mail, hindi po ba? May express delivery. Kasi sa totoo lang, kung bibigyan po siguro tayo ng pagpili, ano ba ang pipiliin mo? Yung maghahantay ka pa? Or yung matatanggap mo na. Amen. So, syempre, lahat tayo, I'm so sure, karamihan po sa atin, pipiliin naturally yung mabilis nating matanggap. Kasi syempre, alam niyo naman yung waiting, medyo nakakainip minsan nakakabagal o minsan talagang nakakadiskaril ng schedule, hindi ba? Yan, kasi may proseso pa. So, as much as yung natural instinct natin would dictate, gusto natin yung fast pace, no? Yung mabilis na pangyayari sa ating mga buhay. And the Word of God in the right wisdom of the Lord ay binibigyan po tayo ng assurance that we can also ask for God's acceleration in our lives. No? Sabi po sa Psalms 147 verse 15 in the New International Version, He sends His command to the earth, His word runs swiftly. Amen. Ang salita po ng ating Panginoon will not be delayed. Amen. Lalo na kung tayo ay nakalinya naman sa kalooban ng ating Panginoon. No? Kumbaga, yung salita ng Diyos will just run swiftly and smoothly, I pray, sa ating mga buhay, even as we listen to this online broadcast. No? So, alam nyo, as far as His Word is concerned, gusto ng Panginoon, na smooth, swift, yung pag-accomplish ng kanyang salita, lalo na sa ating mga buhay. And by the way, ano po ba ibig sabihin ng divine acceleration? Yeah, there's such thing as divine acceleration. Ibig sabihin po, it's the supernatural ability, no, na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. The supernatural ability of God applied to our lives, no, yung abilidad ng Panginoon, yung supernatural ability ng ating Panginoon to speed up things applied to our lives, our ministry, our time, and our circumstances. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng supernatural favor ni Lord to accomplish things faster than it will usually take. Yun yung divine acceleration ng ating Panginoon. It can be applied sa ating buhay, sa ating ministry, sa timing din natin, at sa mga circumstances natin, may supernatural favor ang ating Panginoon. As far as God is concerned, this is available for you and for me. Itong divine acceleration na ito, available po ito, no, para sa mga anak ng Diyos. So,
Minsan pag nagtatanong tayo, if we apply this in our lives, bakit pare yatang may nangyayaring kabagalan? Ba't ganun, Pastor Weng, when I pray, parang hindi masyadong mabilis. No, why do I have to wait so long, Pastor Weng? Amen. Where do the red tape lies? Diba? Kumbaga, sa mga proseso ng mga dokumento, may red tape. Saan ba yung red tape na yan nagaganap? Sa totoo lang, ating Panginoon po, He's the God of timing No, He's the God of acceleration. No? So kung tutuusin, ayon sa pinahayag na salita ng ating Panginoon, may supernatural, divine favor of God to accelerate things for us. Now, if we look at ourselves, kung paano tayo nagpipray, no, at yung mga pending prayers natin o yung mga pending dreams natin, yung mga magaganda natin gustong mangyari sa ating mga buhay na hindi pa nagaganap or natatagalan pang maganap. Lord, saan ba ang red tape? Saan ba? Paano ba namin ito mahila or mapapamadali? Hindi po ba? So, alam niyo, sa totoo lang, no, marami po sa atin, probably if I can give this example, siguro nagmamadali ng yumaman talaga. Maganda naman po dahil kalooban ng Panginoon na yumaman at payamanin po tayong lahat, hindi ba? Yung iba naman nagmamadali ng ma-promote sa kanilang mga trabaho. Diyos ko, talagang araw-araw yun yung pinagpipray. Pero bakit ganun, Pastor Weng? Nagpalit na naman ng taon, ganito pa rin ako. I'm still in the rank and file. O kaya man, nandito pa rin ako sa position na ito for the longest time of my life in this office or in this work, hindi po ba? So, or probably, if we look back at our families, no, meron tayong gustong maayos na sana doon, or maging, may mga issues sa ating pamilya na gustong-gusto na natin na ma-overcome, or mapagtagumpayan na natin, or maiayos na natin, pero hanggang ngayon, issue pa din, or pinagsisikapan pa rin natin, or pinagdedebatihan pa rin, or something. Ito yung mga bagay na, hinahanap talaga natin yung mabilis, agaran na aksyon ng Lord. Di po ba? Pero alam niyo, sa totoo lang, as far as the Lord is concerned, He already did His part in this great acceleration issue. Amen. So ang ating Panginoon, more than 2,000 years ago, He already died on the cross. He finished everything. Tinanggal na lahat ng balakid, lahat ng sumpa, niredeem na tayo, nilipat na tayo sa liwanag, binigyan na tayo ng marka na tayo anak ng Diyos, and so on and so forth. You can name a lot of things that the Lord has accomplished at the cross. So as far as He is concerned, andito na Andito na yung supernatural, divine acceleration access natin. Pero kung bakit hindi natin mapamadali or hindi natin ma-access yung acceleration button na yan para masagot na yung mga prayers natin, I think we have to consider a lot of things, no? Lalo na this afternoon as we are praying for the Lord's acceleration in our lives. Meron pa po ba kayong mga bagay na gusto nyo mangyari na o mapangyari na? Mga prayers na gusto nyo nang masagot na? Meron po ba? Yan. Kung meron po talaga, then this word, this discussion, this learning this afternoon is greatly applied sa ating mga situation. So I read 5 instances. Meron pa akong nabasa na 5 instances where God's acceleration has been applied and anticipated. Amen. Number 1, when the enemy is pulling or hindering you to fulfill God's purpose in your life. No, pagka ang kaaway natin na Satanas, merong pinakikialamanan sa ating timetable. Okay? Or nag-i-intervene siya. Excuse me po sa term. Minsan epal talaga tong Satanas no? Na merong magandang plano ang Panginoon, tinatry niya na i-divert ang mga planong ito or tayo ay linlangin, o i-derail tayo. Iikot pa tayo, para mga Israelita lang yan sa dakong ilang hindi po? 40 years sila doon na paikot-ikot, imagine niyo. Samantalang ayon po sa mga eksperto, mga 11 days journey lang daw yun. Sabi pa nga ng ibang biblical research, 4 days nga lang daw yun. Ako po, nakarating po ako talaga sa ilang na yun, so, sa wilderness na yun, when I traveled from Israel to Egypt. No, at nakasasakyan po kami. No, talaga namang, if you have your navigation point, talaga namang within the day ay marireach mo
from the borders of Israel going to Cairo, to Egypt, no? Pero bakit inabot ng 40 years, no? Wala kasi silang navigation, no? Yung kumbaga, sa totoo nga lang naman po, pag tiningnan nyo yung desert, yung wilderness, wala ka talagang markings o landmarks na makikita na pwede mong sabihin, dinaanan na namin to eh. Naikot na namin to, wala eh. No? All you can see is dirt, pile of dirt, mountains of dirt, brown, 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 brown. So talagang walang demarcation, wala silang pagkakakilanlan or parang a marking, no, na landmark na pwede nilang makita na nadaanan na natin to. So, paikot-ikot sila. Minsan ganun tayo eh, no? So, we're missing the markings. We're missing the landmarks. We're missing the pointers ng ating Panginoon, no? So that we can reach our destination a lot faster. No? Ang ginagawa kasi natin, we are distracted, no? And sometimes these distractions are given by the devil para iikot tayo ng iikot. Kaya sometimes we feel that what's going on with our lives are, parang ang tagal na. No, we've been running around, no, our circumstances. No, we are lost, no, sa ating journey sa buhay na ito because hindi natin makita yung mga pointers, yung mga landmarks, yung mga markings, no, that will accelerate things in our lives. Amen. So, the second thing is when we are stuck in a waiting season. Yan. Now, sabi ko nga sa inyo kanina, as far as prayers are concerned, I'm sure lahat po tayo ay may prayers, di ba? At hindi lang isang prayers natin, siguro marami tayong mga panalangin na naipon, no? From the time na we are able to pray until now, we have casted so many prayers. Marami na tayong nabitawan ng mga panalangin. And kung marami na doon nasagot, ay salamat Lord, praise the Lord. Pero kung marami pa doon ang hindi, at hinihintay pa rin natin, wow, ito maganda natin talagang pakinggan at mapag-usapan. When we're stuck in a waiting season, napakagandang dito tayo makapag-apply ng divine acceleration ng ating Panginoon. Amen. Kung kanina, we're missing the markers. When we're waiting, we're missing to hear yung instruction ng ating Panginoon. And probably the Lord doesn't want us in a certain place, no? Or a certain season of our lives, but we refuses or we miss the mark, no, na hindi natin alam na pinapalipat na pala tayo o pinapaalis na tayo ng ating Panginoon doon or tapos na ang waiting season pero nagwe-wait ka pa rin dyan. These are the things na talagang pwedeng ma-apply yung acceleration ng ating Panginoon. And the third thing is when you're experiencing a destructive consequence of sin. Ayan, ako talagang mabilis magputol, no? Minsan, dire-diretso ka na sana. Mabilis na sana ang nangyayari. You're really going towards the very will of God in your lives. Kaya lang, sometimes we fall into sin. Kaya nagkakasala po tayo, nagkakamali po tayo, nakokompromiso tayo. And sometimes this cuts us off, no? Parang pinuputol tayo sa ating takbuhan. Okay? O sa ating takbuhin. No? Sabi nga doon sa Joel chapter 2:25, I will repay you for the years the locust has eaten. Minsan pag na-locust tayo, yung mga destructive things that happened in our lives na minsan tayo, o ayos na sana yung takbuhan mo, yung tingin mo sa Panginoon, pero eto yung mga swarming locust, eto yung mga distractions mo, pumatol ka naman. Okay? And nagkamali ka talaga, no? You made the wrong decision. You made a wrong turn in your life. Nakinig ka sa maling influence, okay? So, kumbaga, na-misjudge mo ang isang bagay and it affected a major decision or happening in your life. Amen. So, dito natin pwedeng i-apply itong mga acceleration that God will pull us out of this situation. Amen. And restore us speedily sa ating dapat na ginagawa sa Panginoon. Amen. Or if we are, hesitating God's call in our lives, that's the number 4 na instance, no, na ang Panginoon can accelerate us, no? Kumbaga, when we're hesitating, na tayo ay nagdidili-dali o
ano ba, nagdadalawang loob ba tayo o minsan nalilito ba tayo or tayo ba ay naku-confuse ba tayo? Hindi natin ma-decipher kung ano yung sinasabi ng Panginoon or pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. The Lord can hook us back. Okay, kalawitin tayo ng ating Panginoon from out of this hesitation. Okay, lalo na kung may pinagagawa sa atin ng ating Panginoon na parang urong-sulong tayo. Naku, thank you Lord. Tulungan niyo po kami para kami ay hindi na ma-stuck dyan sa hesitation na yan at maibalik tayo dun sa ating tamang takbuhan sa ating Panginoon. And lastly, if we are being held back by the choices of others. Minsan, hindi tayo makapagmabilis or hindi natin smoothly magawa yung pinagagawa ng ating Panginoon because, sometimes we are nakasalalay, yung ating desisyon sa choice ng iba or may ibang mga tao na nagdidikta ng dapat nating gawin. Amen. So, kumbaga sila yung merong may say sa ating mga buhay. At minsan hindi na yung say ng ating Panginoon yung naghihinder, kung hindi say na ng iba, yung masasabi na ng iba, yung decision na ng iba para sa atin. If we're being held on to or we're being held back by others' decision or yung influence ng iba sa atin, then this is one of the best opportunity, na hingiin natin yung divine acceleration ng ating Panginoon na yung mga bagay na nagpipigil sa atin, yung mga bagay na naglimita sa atin. Kunin tayo, tanggalin tayo ng ating Panginoon so that He can restore us back to His acceleration. Amen. In the process of, asking for God's divine supernatural acceleration in our lives, dapat ang pinaka-importanting fruit of the Holy Spirit, na talagang kaakibat nito. Tama-tama yun, na gusto natin ma-accelerate, gusto natin mapanumbalik tayo, ma-restore tayo, or mapangyari agad ang pinagagawa ng ating Panginoon. One thing must not be lacking in us, is patience. Yung ating pasensya or pagtitiis o pagtsatsaga natin, yung talagang paghihintay natin sa ginagawa ng ating Panginoon. At yung paghihintay na, yung hindi naiinip ha. Kasi maraming taong naghihintay, pero inip na inip. Yung paghihintay na sinasabi sa Bibliyang ito, naghihintay ka na nakaabang ka. You know what I mean? Nakaabang ka. Hindi yung naghihintay kasi matulog muna ako, alis muna ako, kasi may hinihintay ako, o sige, dyan muna kayo. Diba? May mga naghihintay na gano'n umaalis sa pwesto. Pero ito, habang naghihintay tayo ng acceleration, mag-take effect yung acceleration ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Yung waiting doon, yung patience natin doon, is yung nakaabang. That anytime, God will accelerate things, andun ka kagad. You will no longer be a factor na may ginagawa na pala ang Panginoon, tulog ka pa. May ginagawa na pala yung Panginoon, absent ka naman. O kaya may ginagawa na ang ating Panginoon, busy ka sa ibang bagay. Right? So, ang ganda po na sinasabi sa James chapter 1 verses 2 to 4. In the New King James Version, "My brother, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience." Amen. "But let patience have its perfect work." Ito yung sinasabing perfect work doon. Nag-aantay ka. Pasensyoso ka dyan. Pero nakaabang ka, nagmamatsyag ka. You are on alert. You are on guard. Hindi ba? Hindi ka tulog. Hindi ka passive. You're all there. Kumbaga, all of your being is there, awaiting. Alright? "But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." Amen. So kung may mga nangyayari po sa atin na probably mga trials and testing yan, kaya nga yung mga hindrances sa ating prayer, ba't nagtatagal yan? Ako, baka naman nasusubok tayo dyan, or yung may mga ginagawa rin ng Satanas, na para i-distract tayo. Naku, dapat on alert ka rin dyan. Alam mo yan. Yan mga bagay na maglalayo sa'yo sa Panginoon or magpapabagal sa mga manifestation ng mga pangako ng Panginoon. So you should know that. Amen. At paano mo to malalaman? You should be always connected with God through prayers, through the reading of the scripture. Tama po, lahat ng paraan na kung saan lalapit ka sa Diyos, lahat ng paraan na kung saan makakapakinig ka sa Diyos, lahat ng paraan na connected
konektado ka sa Diyos, yan ang gawin mo because you wanted to accelerate things in your life. Hindi mo kailangan yung distraction. You don't want the derailment from the enemy. Hindi mo kailangan na lagyan kanya ng mga patibong here and there para mahulog ka dyan at hindi mo magawa ang pinagagawa ng Panginoon or hindi mo matanggap ang mga bagay na inilaan na sa iyo ng Panginoon, especially in the year 2026. Amen. So ngayong hapon po na ito, I pray that meron tayong mga hinihingi, no? And we want to accelerate things kasi probably yung mga bagay na ito, mga past due pa. Kumbaga mga nakaraang taon pa ito na gusto natin na matanggap and yet hindi nagmamaterialize. 2026, let's declare it as the year of God's fulfillment in our lives. Yung mga na-pending, yung mga hindi naganap o napangyari sa ating mga buhay na dapat ay para sa atin ay pangyarihin na ng Panginoon in this year 2026. Amen. So we will no longer, rest on that shadow na, sige, maghintay na lang tayo kung kailan na lang mangyari. Hindi po. No? Maghintay tayo ng nakaabang, ng nagpipray, ng nakakonekta sa ating Panginoon. Never allowing, the devil to disrupt yung ating takbuhan, yung ating mabuting paglakad kasama ng ating Panginoon so that we will not miss the will and the purposes and the blessing of the Lord this 2026. So kung may mga pendings, may mga bagay na nakabinbin, let's apply that acceleration. Lord, you will accelerate things in my life this 2026 in the name of Jesus. If you're sick, you pray, Lord, I apply that accelerated healing in my life in the name of Jesus. Amen. Ba't ka naman papayag na hingi ka na lang ng kagalingan 10 years in the making pa? The Lord can heal. He can heal now. He can heal instantly and He heals complete. Amen. Pag nagpapagaling po ang ating Panginoon, He can heal now. He can heal you now in the name of Jesus. Kung gusto mong hingi ng kagalingan ng ating Panginoon ngayon, ang kagalingan ng Panginoon ay ngayon darating sa iyo. If you have the faith to receive it, then be it in the name of Jesus. Kung nangihingi ka ng favor sa ating Panginoon, the favor of the Lord is now in Jesus' name. Ngayon din po yan. If you have the faith to believe that it is now, then let it be so in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Lahat po ng ito ay maaaring mangyari sa atin because God already did everything for us, everything for you and for me more than 2,000 years ago. Nandyan na yan. Meron lang tayong mga nami-miss, meron lang tayong mga na-overlook, meron lang tayong mga bagay na hindi natin nalalaman. Kaya naman ngayon sa hapon na ito, let's see things in the eyes of the Lord, in the perspective of the Word of God. And we can apply this divine, supernatural acceleration of God's favor in our lives in whatever circumstance. Anumang mga sitwasyon ng ating mga buhay is now God's favor, God's acceleration, now. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. So ngayon pong hapon na ito ay mananalangin po tayo. Alam ko po na marami po sa atin ang nananalangin sa ating mga sarili, sa ating kabuhayan, sa ating mga mahal sa buhay. Probably meron tayong mga dinadala-dala sa ating mga, sa ating mga puso. Yan na nandyan yan no? At medyo nagtatagal na. Let's ask God, no? And let the anointing of the Lord break that yoke of, that bondage in our lives, that yoke of yung mga pressures, no? Yung mga stresses na yan, yung mga heaviness na yan sa ating mga buhay in the name of Jesus. Amen. Napakaganda po that as we pray, we can invite the presence of the Holy Spirit because the Holy Spirit is the God who is with us today. So kung kaya niyo po na kayo ay manalangin sa banal na spirito, sa iba't ibang wika, then let's pray together. Ngayon, kung hindi ka pa makakapanalangin, at nakikita mo kami, naririnig mo kami, na nagpe-pray, then ask the Lord, Lord, gusto ko rin makapanalangin nang meron akong pananalangin sa iba't ibang wika. This is a gift of the Holy Spirit, na yung the gift of tongues, na meron tayong divine access. Meron tayong exclusive
prayer language that only the Spirit of God knows, no? Hindi nga ito madidecode ng kaaway na Satanas na yan. Amen? Because this prayer is especially encrypted, no, ng ating Panginoon. Our spirit praying to the Spirit of God. Amen. Let's pray in the Spirit. Horamashanda ramaseke yandara bashande. Hodara basehe yandoro moshara bakaya rabasokoro yande. Kung meron kang mga gusto mong ma-accelerate sa buhay mo, then pray. Pray in the Spirit. Rebasada yandoro moshada rabaseke deri yandoro boshada rabayande. Hora babasaha yandoro moshora bokaya rabasanda yande reberiando. Debariara yanda ramasehe he yalalala yandoro moshanda yanda rabakayande. Rebakada rabasoho ho rabasanda yande rebeyande. Ho de rebesehi yanda ramashaya lalalala yanda rabashande yande. Rebakanda ramayara bashada rabayande. Ho darabasakaya rabashanda yande. Rebehere yanda rabakanda yadoroba soho horora yande. In the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, we come to you. Lord, we ask, oh God, Lord, for the intervention of the Holy Spirit in our lives, oh God, pertaining, oh God, things, Lord, that is taking place, oh God. Lord, be it, oh God, in the area of our health. Lord, kung meron pong may sakit sa amin, ngayon sa pangalan ni Jesus, inuutusan namin, Lord, yung mabilisan, agaran, na paggaling sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Lord, we rebuke that spirit of sickness, that spirit of infirmity in our bodies, in the name of Jesus, and we declare that by the stripes of Jesus, we're healed, in Jesus' name. Lord, thank you for accelerating our recovery, hindi lang kagalingan, Panginoon, but you're accelerating our recovery, oh God. Father, in the name of Jesus, if any one of us, Lord, is asking for divine favor, Lord, may mga bagay, Panginoon, Lord, na nangyari sa amin, napipigilan kami, merong mga bagay na naghahadlang sa amin, Lord, we ask, oh God, Lord, for your divine acceleration for these things to happen in our lives, in the name of Jesus, and we command the hand of the devil to be cut off from our circumstances, in the name of Jesus. Yung mga kamay ng kaaway na yan na naghahawak, nagpipigil sa aming mga pagkakataon at sitwasyon, nagpipigil sa aming mga pagpapala, nagpipigil sa mga bagay na gusto namin mangyari sa aming buhay, na nais ng Panginoon, ay inuutusan namin yung kamay na yan, na lumayas sa pangalan ni Jesus. Pinuputol namin yung kamay ng diablong Satanas na yan, na nakahawak sa aming mga sitwasyon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we thank you. We apply the peace of the Lord that surpasses all understanding, oh God, that will guard our hearts and our minds, Lord God, so that we can receive, oh God, your divine favor. Lord, we pray, oh God, Lord, oh God, that you will increase our faith in Jesus' name. Lord, taasan mo, lakihan mo, Lord, ang aming mga pananampalataya, so that we can believe even for the impossible, O God, as we claim our miracles right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, maraming salamat po. If any of us, O God, Lord, ay may mga pangangailangan, oh God, even hindi namin ito masabi sa iba, Panginoon, nasa puso lang namin, and we're crying for your help. Lord, we thank you, God, that in the name of Jesus, we're commanding all the resources, oh God, Lord, that divine resources, oh God, Lord, to fill in the need of your people, oh God. Lord, to provide for the need of your people in the name of Jesus. In Jesus' name, in the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, that for this afternoon, oh God, Lord, ano man yung mga prayer concerns namin, the things that is in our hearts, oh God, the things that we needed acceleration, even yung growth namin, Panginoon, yung spiritual growth namin, Panginoon, that is already, Lord, napigil yung spiritual growth namin, Panginoon, Lord, na parang na bonsai na, Panginoon, Lord, ng mga sitwasyon. Lord, in the name of Jesus, inuutusan din namin yung mga nagpipigil, yung mga oppressing spirit na yan sa aming paligid. In Jesus' name, napakawalan mo ang mga taong naniniwala sa ating Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for your hand of blessing, your hand of grace and mercy sa iyong mga anak, especially sa mga taong patuloy na tumatawag
tumatawag sa iyo, Panginoon. At Lord, kung meron man pong mga ilan sa amin ang nakikinig ngayon for the first time, they wanted to receive you as their Lord and Savior. Hindi ka pa nila kilala, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng pagpapala. Ikaw ang Diyos ng buhay. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng gabay sa amin. If you want to receive Jesus Christ in your lives, kayo rin ay sumunod sa prayer na ito. Father, in the name of Jesus, I receive you in my life. Lord, binubuksan ko ang aking buhay sa iyo. Lord, akin pong tinatanggap na ikaw ay si Jesucristo. Tinatanggap kita na aking Panginoon, tagapagligtas, hari ng aking buhay, dakilang manggagamot, aking provider, in the name of Jesus. At Lord, kapalit ng pagtanggap ko sa iyo ay sinusuko ko ang aking lumang pagkatao. Lord, yung aking lumang ugali. Lord, yung aking mga lumang mga ginagawa na hindi ayon sa iyo, yung hindi ko paniniwala sa iyo, hindi ko pagsunod sa iyo, Lord, sinusuko ko yan sa iyo, Panginoon. At ako'y nagpapasakop sa iyong kalooban, nagpapasakop ako sa iyong salita, nagpapasakop ako sa banal na spirito ng aking Diyos na si Jesus. Lord, salamat po for the privilege to come to know you and to receive you in my life this afternoon, O God. I bless you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. So kung kayo po ay sumunod sa panalangin na yan, kung kayo po ay tumatanggap sa Panginoon, I'd like to welcome you in the family of God. Welcome po. Kayo po ay kabilang na sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. At kung kayo naman po ay sumunod kanina sa prayers, no, o nakipanalangin kayo, if you have a need, if you're sick in your body, if you have a circumstances in your life, then you believe with all my heart that God has heard our prayers. Amen. And that acceleration, yung pinag-usapan po natin, that divine, supernatural acceleration, favor of the Lord is already operating in our lives today, this very minute, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So ngayon naman po ay dadako po tayo sa isa rin sa pinakamahalagang gawain tuwing ating midweek celebration. And that is in the area of our giving upang sa ganon maapektuhan nito ng itong faith exercise nito yung ating mga finances. Sino po ba ang taong hindi nangangailangan ng pananalapi ngayon? Lahat po ng bagay ngayon, pera talaga ang katapat. Tama po ba? Ngunit ang salita po ng ating Panginoon ay tapat din at nagtuturo po sa atin kung paano pa tayo may increase, kung paano tayo pagpapalain ng ating Panginoon, at kung paano natin, matatanggal, mapapalayas yung mga demons na yan, na nag-aim sa ating mga finances para tayo ay i-drain at para tayo talaga ay maubusan. Amen. So ngayon po dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga tithes, ng ating offering. If you're giving your tithes and offering online, ang tithes po is 10% of whatever we have. Kung anong meron po tayo, that tenth belongs to the Lord. Yan po ay sa Panginoon, hindi po talaga sa atin yan. Kahit na po saliksikin po natin ng Biblia, ang ikasampung bahagi po ay nararapat at yan ay para sa Panginoon. Kanya po yan. So in excess of that, kung gusto po natin magbigay ng ating honoring, magbigay ng ating talagang magpahayag ng ating, pagsama, pagsunod sa salita ng Diyos, then we give extra. Amen. Kasi ito naman yung sumusukat sa ating pag-ibig sa Diyos at yung pakikipag-partner natin sa Kanyang salita at sa Kanyang simbahan. Amen. You may give so. At kung kayo naman po ay nagbibigay din, if you're a JCSGO Covenanted member, na kayo po ay nagpa-participate sa ating Seed Power Partnership and you're giving online, then this is also the time for you na kayo po ay makapag-send in ng inyong partnership sa ating Seed Power Partnership. Ito po yung ginagamit nating proyekto para matustusan po yung ating mga project for like yung dream campsite po natin at ilan pong mga mission projects natin all over the Philippines and even outside the Philippines. Amen? So kung kayo na po ay handa na magbigay sa ating Panginoon, ay pwedeng-pwede po ninyong ibigay through our online facilities. We have our facility, yung ating bank with China Bank, under the Minister of JCSGO, account number 1130-00005605. And under ng Union Bank account po natin, the Minister of JCSGO, ang account name, 000-1500-28404. At ang ating pong Metro Bank account, the Minister of JCSGO, account number
0917-3473-7326. Pwede rin po kayo sa ating GCash facility under po ng name ni Gary Tolentino. Yan po yung ating account officer. Number 0915-064-7446. Amen. Praise the Lord. And as we give, tayo pong lahat ay manalangin, and let's just offer this giving unto the Lord. Father, in the name of Jesus, Lord, salamat po that as we give, it shall be given back to us in good measure, pressed down, shaken together, and running over, O God. Lord, salamat po, Panginoon, Lord, sa lahat ng mga nagbigay. Lord, ibigay mong pabalik, siksik, pitpit, liglig, nag-uumapaw. At Lord, gayon din ang mga prayer request, Panginoon, Lord, na kasabay nito ng aming pagbibigay. And Lord, yung mga nagnanais din na makapagbigay, ngunit hindi nakapagbigay, thank you for increasing their faith to believe, Lord, at sila'y makasunod din sa iyong salita sa mga susunod na panahon. Lord, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. So maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtunghay sa ating midweek celebration. Gusto rin po nating batiin yung mga faithful na mga nanonood po natin mula po sa ating JCSGO Region 1, 2, 3, 4, sa ating Metro Manila North and South Region, ating Region 6, Region 12, yan, sa mga global families po natin, sa Metro Manila South, especially in central families po natin. At yung mga global families po natin, ano mang mga oras o saan man dako nyo ito papanood, the Lord is with you. At dalangin po natin na patuloy po tayo na mauhaw, magutom sa salita ng ating Panginoon, lumago sa ating pananampalataya at lumakad ng may katapatan sa Kanya. Amen. So ngayon po tayo po ay magwawakas na. Thank you so much po sa inyong pagtunghay, pagsama sa ating online broadcast. So let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po, Panginoon, na Ikaw ang nanguna sa lahat ng mga pinahayag na salita, O Diyos. Lord, kasabay dito ang iyong pagsama ng banal na Espiritu at kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin, O Diyos. Lord, lahat kami na nagmamadali at gustong ma-accelerate, thank you, Lord, for answering our prayers and for surrounding us with your favor as with a shield. Lord, we thank you. Salamat po, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. We thank you. We bless you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. So God bless you po. Until our next broadcast. Bye!